Nakita niyo po ba yung Saul Goodman ICC meme? Hindi po. Search nga yun mamaya. Ano yan? Saul Goodman ICC. Di ko alam yan. I have no idea about that. Saul Goodman. Oh, Attorney Saul Goodman, na-fact check ng, that was 2 days ago. Na-fact check siya ng Rappler. Bullshit na mga to, gumamit na kung ano-ano. Ito yun, no? Teka ha. Buti nabanggit niyo po. Share ko lang muna sa inyo yung screen. Yun. Loko talaga tong mga to. Sabi rito, fact check, fake code cards expressing support for Duterte cite fictional characters. What the heck? Okay, sabi, ito si Attorney Annalise Keating. ICC just made a great mistake. The Philippines withdraw from the Rome Statute in 2019, meaning this arrest is illegal, a blatant violation of Philippine sovereignty and the rule of law. This isn't justice, it's political persecution. Free Duterte now or face the consequences. Hayop pa, may pagbabanta. Itong isa naman kay Saul Goodman, Attorney Saul Goodman, ang professor of law at Yale University and international law expert. ICC clearly violates international law by arresting Mr. Duterte. Article 12 of the UN General of the UNGA, Resolution 69, clearly states that any human excreta should be preserved legally as a corporate. Hence, this situation makes Mr. Duterte's case a blatant violation of human rights. With that being said, I am confident that Mr. Duterte will be freed and sent back to the Philippines, provided that proper oral argument through a satisfying public fellatio is presented before the judges. Wow. So, fake news daw. So, fictional character from popular TV show are being used in fake statements criticizing Duterte's arrest. Aray ka. Walang hiya kayong mga to. Akala ko si Michelle Yeoh lang na ginamit nila. Pati rin pala ito. Oh my God. One of the code cards features CNN logo. Ito yung kay Annalise. Grabe, walang hiya talaga ng mga taong ito. 55,000 reactions and 21,000 shares and 3,000 comments is writing. Grabe. Oh my God. Ang lupit nyo talaga, mga DDS. Wala na ba talagang titino sa inyo? Oh. Walang Diyo. Alright, so thank you sa nag-share nito ha. And thank you so much. Okay, so ito naman po yung ito naman ang ating pag-usapan. Itong paggamit nila rito kay Michelle Yeoh. Yan. Okay. Yeah, that's right, Jamie V. Hindi lahat ng mga Pilipino ignorante sa foreign actors and actresses. And dami talagang supporters sa Duterte kaso mahilig silang mag-distort. Di ba? Alam niyo si Mr. Duterte na po. Duterte, sabi nung judge. Alam niyo, gaya nga nabanggit ko, why they resorted to fake news? Unang-una, ang ginagawa nila kasi bukod sa inuuto na lang nila yung mga kapwa nila DDS, they were hoping na makakreate ito ng paninira, ng damage sa isipan ng mga tao laban sa Pangulo, sa administrasyon. And then magkaroon ng malaking pressure sa pamamagitan ng pagrarally, and then gayahin yung ginawa namin nung April 2001
nung EDSA People Power 3 laban kay Gloria Arroyo, lusubin namin. Yan, umaasa sila na pagka ganon, mapapahiya nila ang administrasyon o kaya naman, mapatalsik nila si PBBM. Di ba? O, bakit po kayo nagagalit? Tinamaan po ba kayo? Pagka tinamaan, umaray na lang Talagang ganon. Pero maliho talaga yung paggamit ng fake news. Yung mga naniniwala ho sa mga DDS na gumagamit ng fake news, maawa ho kayo sa inyong sarili. Kung kayo nga po niloloko kayo ng mga jowa nyo, ng mga asawa nyo, nasasaktan kayo. Di ba? Mga kakilala nyo. Ito pang mga kung sino-sino lang dyan sa internet, pinagloloko kayo, pinaniniwalaan nyo pa, tapos alam nyo nang niloloko kayo, masaya pa kayo. Nasaan po ba talaga ang hustisya para sa inyong mga sarili? Bigyan nyo na ng hustisya ang sarili ninyo. Hindi ho ba, Manoy Bong Orense? Oh. Okay, so ngayon, ito ho yan, kanilang, ito yung kumalat bravo, yan yung code card na yan. Okay. Yan daw po si Judge Tomoko Akani, President ng ICC. Ang sabi rito sa mensahe, ako unang tingin pa lang alam ko ng peke kasi kilala ko po yung presidente, yung itsura kilala ko yun, hapon yun, tsaka hindi ganitong itsura, ito kahit na medyo tumanda na napapanood natin dati to kasi actress ito I firm panahon ito, mga kasabayan yata nila Cynthia Luster, diba? Jackie Chan, yan. Sabi niya, I firmly believe in President Duterte's innocence. Iniwala raw siyang inosente si Digong. Sipin mo, abogado, part ng isang organization like ICC or particularly ICC na, presidente ka, magsasalita ka ng ganyan. Si Karim Khan nga, hindi nagsalita ng ganyan ng tono di ba? In response to the persistent calls for the Filipino people, as well as appeals from lawyers and human rights experts, I have decided to order his release on March 26, 2025. Sabi niya, dahil daw po sa talagang yung persistent, ibig sabihin parang mapilit, porsigido na panawagan ng mga mamamayang Pilipino, gayon din daw ng mga abogado na umaapila at mga eksperto sa karapatang pantao na pagpasyahan niya na pawalan si Duterte sa March 26, 2025. Payagan siya na makapagselebra ng kanyang kaarawan sa kanyang tahanan. Grabe, no? Parang kung totoo ito, parang ang bobo niya lang talaga rin, Gawin mo, pag pinauwi mo sa kanilang tahanan yan, di ba niya maiisip, makabalik pa kaya yan, di ba? Additionally, I have directed the chamber to dismiss. Ayun, hindi na niya iisipin palang makabalik pa. Kundi, ipinababasura na raw po niya sa ICC, sa prosecution, kung may hawak ng kaso, ang kasong crimes against humanity laban kay Duterte. At payagan yung kanyang agarang paglaya. Wow, alam niyo yung reaction ng mga ng mga DDS dito. Ganun na lang lahat ng nag-post nito. Makikita mo yung comments doon maging lalo sa TikTok. Tuwan-tuwa sila, meron pang nag-post na naiiyak daw siya, naluluha siya at pinapanalangin niya ang kaligtasan nito ni Judge Tomoko Akani na baka raw kasi patayin ni F. Elisa Marcos. Talagang matitindi ka ako, talagang tama sa utak ng mga to. Di ba? Sanay na sanay sa katarantaduhan Ngayon, siyempre, hinanap ko po kung sinong may kagagawan niyan. Ang original po na nag-post niyan ay ito pong Davao del Sur Online News na ginawa po noong June 26, 2024 ang page na to. Okay? Tapos meron siyang isang katutak na mga followers, 2,000. Tapos 365 likes. Wala pang review. Yan. Okay, Davao del Sur Online News, Media TV, Province of Davao del Sur. Okay. So ito yung post nila. Magandang, please basaha. Basahin daw. Magandang buhay sa lahat ng Duterte supporters. I firmly believe, blah, blah, blah. So, kinopya niya lang. Okay, meron na 132 shares. Yung nag-share nito, shinare din niya, kumalat ng kumalat, mas malaki pa sa kanya yung reach.
Etong si Michelle Yeoh, ito nakuha ko ito sa Reddit. Yan, Michelle Yeoh, medium curls. Ito po yung pinagkunan ng picture. Okay? Tapos, ano to? Ito siya. She's a Malaysian actress, tama kayo. She is the recipient of various accolades, including Academy Award and Golden Globe Awards, credited as Michelle Khan in her early films. She rose to fame in the 1980s and 1990s after starring Hong Kong and martial arts films, where she performed her own stunts. These roles include Yes, Madam, Magnificent Warriors, Police Story 3, Super Cup, The Heroic Trio, Tai Chi Master, and The Wing Chun. Okay? So yan po si yung actress. Original niyang pangalan ay si Yo Cho Keng. Sa Ipoh Perak Federation of Malaya. Pero dugon Chinese. Ang hihilig ho talaga nila sa Chinese nitong mga DDS. Now, look at this. Ito po si Judge Tomoko Akane. Ayan ho, hapon na hapon ang itsura. Hindi ko maintindihan bakit naisipan nilang gumamit pa ng peking larawan. Peke na yung mensahe, gumamit pa sila ng peking larawan. E di lalo pong double fake. 'Di ba? Lalong halatang halata yung ginawa nila. Kasi popular po yung tao na ginamit nila, si Michelle. So, at first glance, unang tingin, unang sulyap, makikilala mo na, teka, kilala ko to. I've seen her in some movies during the 80s and 90s. Di ba? Sana ginawa nila, ito na lang yung picture na ginamit nila. And then naglagay sila dito ng Japanese character, naka-translate, di ba? Sa English, ganon. Para mukhang kapani-paniwala para sa mga tanga. And siya, nationality, Japan. Hanggang 2027 pa siya. Magbi-presidente. Pre-trial division. Okay. Ngayon naman, yes, dapat ma-report yung mga ganyan. Sasabihin na naman nila, censorship. Walang hiya kayo eh. 'Di ba? Grabe kayo. Pero meron ho sila sinasabi ngayon. Ito daw pong mga fake news na kumakalat, mga Marcos supporters daw ang gumagawa. Excuse me. Tayo daw 'yun. No, tayo daw yung nagtatanim ng ebidensya. Yung mga hayop. Makikita nyo naka-upload sa pages nila. 'Di ba? Mga binitawang pananalita roon, galing do sa mga vloggers nila, influencers. Halatang-halatang kanila talaga pero ibinabato nila sa iba. Ay nako. Sabi, deniability of criminal act para hindi sila makasuhan tunay na tao kasi sasabihin nila, hindi naman ikaw yung nasa post. Ganon. Pero hindi ba yung pangalan na ginamit nila ng Judge Tomoko Akane, di ba? Ganon din eh. Di ba? Ginamit yung personality niya. And yet, different picture. Di pa rin yun, something libelous pa rin yung ginawa nila. Hindi lang naman din yan ang ganyang ginawa nila. Meron pa rin naman silang ibang mga pinagpipeke dati. Di ba? Ayan, gawain nila yan. Ganyan. Katulad na lang ng pinagkakalat nila, nasaan si F. Elisa, nakulong daw. Ay nako. Alright. So, iwan muna natin to.